John chapter 3 verse 6, pero po basahin po muna natin from verse 1 hanggang verse 6. And verse 1 po in Tagalog version, dahil dito, akong si Pablo na naging bilanggo para kay Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga hentel, marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikakabuti. Number 3, tulad ng naisulat ko na, ipinahayag na sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga at habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Kristo. Panglima, ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit hinahayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ang ating pong text verse, at ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga Hentil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Hudyo, kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Jesucristo. Nawa po'y palakpakan po natin ang Diyos sa kanya pong salita. Bago po ang lahat, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Hallelujah, hallelujah. Father in heaven, our Father, you're the God of grace. Salamat sa inyong salita. Kayo po'y mabuti, matapat po sa amin. And salamat po ngayong gabi at muli at ako po'y nakatayo dito sa pulpito na upang magamit po sa inyong kalawalhatian. Nawa po, kayo lamang po ang siyang may angat sa gawaing ito. Nawa po, Lord, we ask your forgiveness to our sin, from the smallest sin to biggest sin. Patawad po, O Lord. Ngayong gabi po, hinihimingi po ako ng guidance, pagtulong ng inyong banal na espiritu sa gawain ito. Nawa po'y itago niyo po lamang ako sa inyong likuran at upang magamit po, upang marilis po ang inyong mga gandang at banal na salita ngayong gabi. We ask your holiness, we ask the boldness, O Lord, na nawa po, Lord, nawa po, Lord, bigyan niyo po ako ng kalakasan sa inyong salita na may bahagi po sa ating pong mga kapatid, at nawa po, Lord, bigyan niyo po ako ng knowledge, wisdom at understanding. Maraming salamat po, at ito pong aming dalangin sa pangalan po ng inyong banal na anak na sa Jesus, kaysa ng banal na Espiritu. Amen po. At ang sulat po ni Paul habang pong nakakulong siya sa Roma, actually po, si Paul po ay may 4 po na nasulat or book habang po siya ay nakakulong sa Roma, at ito po ang Colossian, Philippian, Philemon at ang Ephesian, na kung saan po ang Ephesian po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi. At ang pamagat po ng ating maiksing exhortation na ibinigay po ng ating Panginoon ngayong gabi ay the secret revealed. Ano po ba ang sekretong ipinahayag ng Diyos kay Pablo para po sa ating mga Hentil? At malalaman po natin yan as we go on. Kung matatandaan po natin sa libro ni Paul o sa Book of Romans, chapter 11, verse 28, sabi po dito, dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, siya ay naging kaaway ng Diyos at kayong mga Hentil ang nakinabang. Alalahanin po natin ang mga Hudyo ang pinagkalooban ng Diyos na maging bayan. Hindi po tayo kasaling mga Hentil. Dahil po ang pangako ng Diyos ay sa mga Hudyo po lamang. Tayo po mga Hentil ay wala pong pag-asa na makaalam sa salita ng Panginoon, subalit tinanggihan po ng mga Hudyo ang Panginoon, kaya po si Jesucristo ang ay nabaling po ang magandang balita para po sa ating mga Hentil. Sa panahon po natin ngayon na tayo po ay nasa dispensation ng grace, ibig pong sabihin ang kaligtasan ay sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, kasi po tinapos po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang ating mga kasalanan.
Bakit ko po sinasabi ito? Ano po bang connection sa ating pinag-uusapan ngayon? Malaki po dahil po si Paul ay Hudyo at masugid na taga-usig ng mga Kristiyano at ang kanyang pananaw po sa kaligtasan ay ay sa kautusan ay by the law. Subalit tinawag po ng Panginoong Hesukristo si Paul na dating Saul para po sa plano ng Diyos sa ating mga hintel. Meron po tayong 3 puntos o meron po tayong 3 M na ating pag-uusapan ngayong gabi. At ang unang puntos po ay ang mission. Basahin po natin sa verse 2. Sabi dito, marahil ay nabalitaan na ninyo marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkulin ito para sa inyong ikakabuti. So meron pong mission po na ibinigay ang Panginoon kay Paul. Ano po ba ang ibinigay ng Panginoon na mission o assignment para kay Paul? Sabi po dyan, ibinigay ng trabahong ito kay Paul sa pagpapahayag ng kaligtasan sa pamamagitan ng magandang balita para po sa mga Gentile o Hentel. Kapag po sinabi nating hintil, hindi po tayo Hudyo, hindi po tayo Hebreo at walang pag-asa na makaalam sa salita ng Panginoon. Lalo na sa kaligtasan. Subalit po, ang Diyos ay niloob niya ang maging parte tayo ng magandang balita. Ito dahil sa nililinaw kung titingnan natin po sa Acts chapter 9 verse 15, kunimisyon po talaga si Paul na ipinahayag ang magandang balita. Kahit ilang beses po si Paul na sumuong sa panganib, nagkaroon po siya ng maraming problema, marami pong mga struggle na nagawas na nalampasan ni Paul sa maraming bagay po sa binigay ng matupad lamang po ang assignment na ibinigay ng Panginoon o mission sa kanya ng Panginoon na maibigay niya, may share niya yung gospel, yung magandang balita para sa mga hintil. Kasi po, si Paul po, mahal niya ang Panginoon. If you don't love, if you don't know love, how to love, you don't know how. You don't know God because God is love. Kaya po magmula po ng ibinigay ng mission na ito kay Paul ay binigay niya ang kanyang buong buhay, trabaho upang malugod niya ang Diyos at alam po niya na may magkakaroon po siya ng gantimpala sa hinaharap. Meron po tayo po bilang mga hentil nakikilala at natanggap po natin ang regalo sa bawat isa. Alam po ba natin ang misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon? Tayo na lamang po ang nakakaalam o kung gusto po nating ma-discover yung mission na o assignment na ibinigay sa atin ng Panginoon. At meron po ako dito mga example, isang example sa ating po mga magigiting na pastor. Ang pastor po ay siyang nangangalaga ng mga tupa. Hindi po ang pastor ang pumili ng tupa, kundi ibinigay po ng Panginoon ang mga tupa sa mga pastor. Yun po yung obligation or assignment o mission ng pastor na pangalagaan ang kanilang mga tupa. At tayo po mga tupa, kung napagalitan man tayo, kung meron po mang ginawang assignment ng ating mga pastor, sundin po natin ito. Kung meron po tayong nagawang pagkakamali, accept. Kasi po, ang mga pagkakamali pong yan ay yung pong itinatama. Malalaman po natin yung pagtatama sa atin. Kasi po, kung magkakamali tayo, malalaman natin yung pagkukorek sa atin. Dito po sa parteng ito, dito po tayo mahuhubugin. Yung pananampalataya, pagtitiwala natin sa Diyos ay ang siyang may aangat. At dito po sa mission na to, maaano ko po to sa aking buhay. Nung mga nakaraang araw po is dumaan po ako sa struggle na kumbaga parang ayaw ko nang tumayo dito pero mahal ko ang Panginoon. Walang sino man yung makakapagpigil sa akin because I love the God. Kung mahal niyo ang Panginoon, sundin niyo. Sundin niyo ang puso niyo, sundin natin ang Panginoon dahil ang Panginoon ay siya lamang ang ating kalakasan sa buhay. At ang pangalawa po, ang mystery. Ayon po dito sa verse 6,
At ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita. Ang mga Hentil ay bahagi rin sa pagpapala ng Diyos tulad ng mga Hudyo. Kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Hesus Kristo. So ano po ba ang inireveal ng Panginoon na sekreto o mystery na noong Old Testament ay itinago sa kasaysayan ng mundo? It was hidden for all age by God, but now disclosed na ang mga Hentel at Hudyo ay kasama na sa iisang katawan, which is the Christ. Ibig pong sabihin, wala pong exclusive kundi equality. Well, maging Gentiles ka man, maging Hudyo ka man, become one, because we are the body of Christ. Equally sharing po, blessing and promises ay equal po nating natatanggap. Dahil sa karunungan po ng Diyos at kabutihan niya, niloob niya ang maging bahagi tayo ng kanyang iglesia. Even we don't deserve it, pero binigay niya tayo, kaya po lahat po ng narito sa loob ng iglesia ay pantay-pantay. Wala pong pastor, wala pong leader, kundi lahat po tayo equal sa paningin po ng Panginoong Jesucristo. We are the same po sa kanyang mga mata. At ang pangatlo po, mystery. In verse 7 po and verse 8, sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa ninyang lingkod upang ipangaral ang magandang salita. Ang tungkuling ito ay binigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako'y pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayon pa minarapat niyang ipinagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng magandang balita sa mga Hentil tungkol sa di nakasulat na kayamanan ni Hesus Kristo. Mula pong inireveal po ng Diyos ng mission ni Paul, nagsimula po siyang umpisahan ang mission o journey niya. Kung makikita po natin sa Books of Acts 13, makikita po natin ang kanyang mga ginawa. He preached the gospel. Specific assignment po niya ay para ipaalam ang kaligtasan sa mga Hentil. Lahat po ng dako ng pamamagitan ng magandang balita, si Paul po ay really intentional. Dito po makikita natin yung character po ni Paul na pwede nating tularan. Si Paul po kasi he empowered by the Holy Spirit, kaya po nagagawa niya po, although na nasa kulungan po siya, nagagawa niya pong i-encourage po yung mga churches na mga naitayo niya, yung mga na-disciple niya po. Kasi po, ganun po yung motivation niya. Meron po siyang dealing sa Panginoon. Sa kanya pong pananampalataya, na-encourage niya ang bawat napupuntahan niyang lugar na kanya pong nababahagian ng magandang balita ng Panginoon. Naging malawak at hindi smooth ang mystery ni Paul. Marami pong pagsubok, kahirapan sa buhay ang itinaya niya hanggang nanatili siya sa pananampalataya at natapos siya ng kanyang race. Ano po ba ang motibo kung bakit nagampanan niya ang misteryong ibinigay sa kanya? Ang sagot po dito para sa akin po, sa labis po na pagmamahal niya sa Diyos, kaya po hindi siya karapat-dapat, pero nabigyan po siya ng pagkakataon na maglingkod sa hari ng mga hari. It is a great privilege po and honor to be servant of the King. Naalala ko po noon nung kami po ni Sir Bernard, habang kami po ay naghahayo po. Yung meron pong kagalakan po sa loob po na hindi mo maiwasan po na talagang mapag-usapan. Kasi po yung mission na ibinigay ng Panginoon sa atin po, it's napakalinaw po. To preach the gospel. Meron pong isang mga Christian po, meron po tayong kakayanan, meron po tayong kalakasan po para magbigay po tayo sa iba, mag-share po tayo ng gospel tulad po ng naging assignment po ni Paul na ibinigay ng ating Panginoon. And I believe po mayroon po tayong nakuha ng reminders ng Panginoon ngayong gabi, kahit po ako'y awaken po sa kanyang salita. Sa mensaheng ito, kailangan po nating umaksyon.
sa pinapagawa ng Panginoon. At ating pong conclusion ngayong gabi, we have received the mission and unlocked the ministry of our ministry. God to be the glory po. Thank you. Amen. So praise God, no? Maraming salamat sa buhay po ni Brad J, no? At purihin po ang ating Panginoon, no? Sa kanyang mensahe. Amen. So sa ngayong gabi mga kapatid ay patuloy natin na pag-usapan itong verse na ito, no? Na chapter 3 verse 6, no? At kung ano man ang ating meditation o ipinapahayag ng Panginoon sa ating verse na ito ay ma-open po ang bawat isa na ibahagi ito mga kapatid. Amen? So sige po, bago tayo dadawa sa panalangin ay tayo po ay magbahagi, no, ng atin pong meditation. Praise, isa pong mapagpalang gabi sa atin mga kapatid. At blessed tayo dahil ang mensahe ng Panginoon ito po ay isang paalala sa ating lahat na kung saan kilala natin kung sino yung dapat ipakilala natin sa mga hintil. So, ang tanong, mga hintil pa ba tayo ngayon? So, amen, hindi po tayo mga hintil na. Tayo po ay nakakilala na at niligtas at alam na natin kung ano po yung kuma ng Panginoon. So para sa akin po, yung tumimo sa akin na we need to go. So dalawa po ang nakikita ko. Balik tayo dito sa ating text verse sa verse 6. Napakaganda po. Salamat po sa buhay mo, Bro Jay, sa napaka ganda at very encouraging at reminder sa bawat isa po bilang nakakilala sa ating Panginoon. Nakita ko po dito yung Hudyo at saka mga hintil. So tayo ay, ang mga Hudyo kasi sila po ang mga may alam na, yung may alam na sa salita ng Diyos, bihasa sa mga salita ng Diyos. At yung mga hintil, wala silang hindi sila nakakilala sa Diyos. So, yun po yung pinaabot sa atin na tayong mga nakakilala, napakahalaga po na ipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Basahin ko po sa verse 6. At ito ang lihim. So, ito po yung itinago. So, ito yung biyaya na nakatago. May nabasa ko sa Bible na yung kayamanan na nakatago doon sa sa gitna ng gubat. So tayo po yung nakatagpo doon. Sabi niya dito, sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hintil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Hudyo. So paano sila makakilala kapag hindi tayo nag-go? So ang Great Commandments ng Diyos
ito po ay para sa lahat. Hindi po ito issue na ay para lang to sa mga evangelist. Tayong lahat na nakakilala sa Panginoon, meron pong pinapagawa yung mission, meron pong ipinapagawa ng Panginoon upang ito ay ating ipakilala sa ating pamilya, sa mga kaibigan, so sa mga katrabaho. So meron po tayong dapat gawin. Para sa akin po, kailangan po nating mag-go. At nare-remind ako habang ako'y nakikinig, napaalalahanan ako na kinakailangan palang umakbang. So kung sinabi nating desire, mayroon na tayong mga desire, yung paghakbang na lang, at naniwala ako na tayong lahat ay nai-equip na patungkol dito. Ang sa atin na lang, we need to go upang sila ay makakilala. So dalawa pong nakikita ko dito, yung believer at saka unbeliever. So para sa akin, ako yung believer na magdi-deliver doon sa mga hintil. Yun lang po, glory to God. Amen, no? Maraming salamat, Brad Marley, no? So, welcome pala dyan sa ating Zoom, no? Nakakonect ngayon si Sister Lina, si Sister Danica, si Pastora Mona, si Brad Jun, si Brad Vincent, at saka si Brad Bernard, no? Sa Philippines. Amen? So, praise God po mga kapatid, ano? At para maano tayo mga kapatid ay magkaroon tayo ng tanong ano para doon natin na ano yun yung ating takbo ng ating panalangin. So makikita natin dito sa verse na ito ay ito yung pinag-uusapan dito yung plano ng Diyos, no? Which is ito yung magandang balita, no? Kung titingnan natin dito ay gaya nga ng exhortation kanina ng ating kapatid sa kanyang meditation ay ang magandang balita na ito talaga ay ito po ay kumbaga naabot lang ito tayo no ng mga hintil no. Tayo ng mga hintil ay naabot lamang tayo dito. Kung makikita natin dito ay yung 12 disciples ng ating Panginoong Hesus nung ito po ay inutusan sila na humayo ay sinabi ng Panginoong Hesus na huwag kayong pumunta doon sa mga hintil. Amen. Kundi dito lang kayo sa mga Israelita na kung saan ay ituring ninyo sila na parang mga tupang ligaw. So ibig sabihin ay tayo lang talaga ng mga hintil ay by the grace of God, no? Ginahabagan lang tayo ng Diyos kaya tayo na naabot, no? ng ating Panginoon, no? So ngayon ay kumbaga kung pag-uusapan natin sa mga pangako ng Panginoon, sa mga pangako ng Diyos, no? Sa lalong-lalo na sa kaligtasan ay ito talaga ay para lang sa mga Hudyo. Ngunit bumaling ito, no? Ang kaligtasan nito ay bumaling ito sa mga hintil para inggitin itong mga Hudyo na ito. Kaya nga sabi nga through grace, no? Sa pamagitan lamang ng grace ng ating Panginoon, through faith tayo po ay naligtas. Naabot tayo dahil lamang sa habag ng ating Panginoon. Amen. So napaka ano no? Kumbaga wala ka ng pag-asa pero dahil sa biyaya ng Panginoon na yung pangako na para lamang sa mga Hudyo, tayo na yun ng mga hintil ay naabot pa tayo. Amen? So malaki bang pagpapasalamat sa Panginoon mga kapatid? Amen. So kumbaga wa kay labot sa Bisaya pa, wa kay labot pero giabot ka sa atong Ginoo, no? Amen, Brother Bern? So praise God, no? So ngayon ay ang tanong dito mga kapatid, bilang mga hintil na inabot ng Lord, no? Ay ano yung dapat nating gawin ngayon? Bilang kinahabagan lang ng ating Panginoon, ano yung dapat nating gawin ngayon? Ano yung dapat nating gawin ngayon? Bilang kinahabagan, inabot ng ating Panginoon, ano yung dapat nating gawin ngayon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus? So kung mayroon pa kayong mga tanong, ay pwede rin kayong magtanong mga kapatid. Sige po. Si Bernie daw. Diyan sa Zoom ay mag-ano lang kayo mga kapatid para maano kayo dito, ma-unmute po. Amen po. At magandang gabi sa lahat. Magandang gabi sa ating Panginoon.
Unang-una po, nagpasalamat ako po sa Panginoon na may pinadala niya sa akin na masiran ako po ng gospel. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon na ayun nga na nakakilala ako niya ng lubusan at tinanggap ko siya sa aking puso, Panginoon, Diyos at sariling tagapagligtas sa aking buhay. At ang ibalik ko sa mga ano po doon sa mga hintil na hindi pa nakakilala kagaya ko dati, nagsikap po ako nag-aral ng evangelism o kahit anong pag-aaral na apply ko sa buhay ko para maituro ko din doon sa mga hintil na hindi pa nakakilala sa sa ating Panginoon. Kaya nagsi-feedback yata. Amen po. Yun po ang ano ko talaga na gusto kong mag-aral para yung nalalaman ko din sa pag-aaral, yun po ay ituro ko din sa mga yung hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Kaya nagsikap talaga ako na mag-aral kung para yung mga natutunan ko din ng pag-aaral. Kaya yun po, para maturo ko din sa mga hindi pa nananampalataya sa ating Panginoon. At pangalawa, yung prayer po. Ay dahil po yung prayer, diyan po din ako na nakakilala sa ating Panginoon dahil alam ko po na marami ang nag-prayer para sa akin na ako din ay makakilala sa ating Panginoon. Kaya ang ginawa ko din ngayon na yung hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, pinag-pray ko po din sila para sila po ay makakilala sa ating Panginoon para hindi sila makapunta doon sa kagadagat-gatang apoy sa impyerno. Alam mo po natin na hindi tayo makaligtas ng tao, pero by the grace of God, gagamitin tayo para ma-share natin yung gospel na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen po. Salamat po. Amen. So ano nga po yung tanong, Pastor? Hmm. Okay. So actually kung titingnan natin ang katanungan ni Pastor ah, ay nandito din ang sagot. Kung makikita natin sa mga susunod pa sa mga following verses, ano po no? Makikita natin diyan no sa na sinabi din ni Paul dito kung paano kasi ang pinag-usapan po natin is mystery. Ayan. So ang mystery na ito ay na-reveal lang ito nung nandito na si Jesus Christ. Amen. So mystery noon ay
para lang ang talagang ano lang talaga ang purpose ng Panginoon para lang sa mga Hudyo, di ba? Pero ang mystery bakit naabot ito, no? Naabot yung mga hintil. At kaya po naabot tayo dito. Tayo po ay mga hintil, no po, no? So, ito po kaya inano dito ni Paul kung paano po ito na ano po ang mystery na ito. No, pinaunaw ang mystery na ito doon po sa magandang balita ng Panginoon, no? Ayun po, kaya which is marami pang hanggang ngayon marami pang hindi nakaunawa nito kung paano po kaya na ah, kailangan natin talaga ay tanggapin ito, ang mystery na ito. Dahil para maabot tayo, ang buhay natin bilang hintil ay mababago ito, no? Magiging ear tayo, yun yung sinasabi dito ni Paul. Ano po? That the Gentiles should be a fellow ears. Ano po? Kasi dati sa mga Hudyo lang, ang alam nila Hudyo lang, ang talagang ano, of the same body and the partakers of His promise in Christ through the gospel. Ayan po. So paano po nga ito magaganap? Maabot ang mga hintil sa pamagitan ng gospel. Ayan po. So ano po yung gospel na ito? Makikita din natin yan sa 1 Corinthians saan? 15:1 to 5. Ayan, no? Na si Kristo ay inilibing, nabuhay at siya ay namatay, inilibing at nabuhay na muli. Ayan. That is the gospel. Iyon po ang ano ng gospel. Okay? So ito na po 'yun. Kaya naabot tayo dito. Ito yung ang pinapaunawa dito ni Paul sa atin na tayo po noon ay hintil. Pero ang mystery na ito na resolve na ito sa pamamagitan ni Jesus Christ at ito po ay kailangan natin ipamahagi upang lalo pang maraming maabot na mga hintil. So ano po ang ating gagawin? Ano po, no? So sabi dito, kung titingnan natin, sinasabi niya dito that sa verse 16, 3:16, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through his spirit in the inner man. So ito po kabahagi dito, no, para maano po natin ito matahakbangan, kailangan taglay natin ang espiritu ng Diyos na sa atin. Sabi niya that Christ may dwell in your hearts through faith. So sa pamagitan ng ating pananampalataya, that you being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all the sense what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. So ito po yung dapat natin gagawin. Ano po, no? Sabi niya dito, we have to maunawaan po natin ang kahalagahan nito ng ginawa ni Jesus Christ. Ano po, no? At kailangan doon mag-ano po ang ating pananampalataya. Ang sinasabi dito ni Paul. So dito tayo magkakaroon ng talagang na mahakbangan ito at maaabot natin ang mga hintil. Kung tayo po ay naranasan din natin ang pinaranas ng Panginoon sa atin. And that is the mystery. Ano po kung bakit tayo ay nagiging anak ng Diyos. Amen? So yun lamang po ang aking ma-share sa gabing ito. Praise God. So, good evening po no sa lahat. Amen. So, napakaganda po no yung ating pinag-aralan sa gabing ito, yung Ephesians chapter 3, na kung saan makikita natin dito ang sinabi pero ito ang plano ng Diyos sa mga hindi Hudyo. Kumbaga, kung atin pong babasahin ay dito talaga natin makikita na lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Amen? Kasi ang sabi nga dito ay hindi tayo karapat-dapat kasi tayo naman ay mga hintil. Subalit ang plano ng Diyos ay lahat, no, na nais lumapit sa Kanya, magtiwala at mananampalataya ay magkaroon no ng buhay na walang hanggan. Kasi maganda yung declaration nga dito sa verse 6, ang sabi rito, that the Gentile should be fellow heirs and of the same body and partakers of the promises in Christ by the gospel. So tama yung sinabi ni Pastor Claro, no, tayo ay talagang nakakilala sa Panginoon at tayo ay nagiging kabahagi at ini-enjoy natin, no, yung promises, no,
na kung saan ay inilaan ng Diyos sa atin doon sa mga taong naniniwala at nagtiwala sa Kanya. So ang tanong ni Pastor Onel ay ang susi pala rito bilang isang pinagkalooban no, ng buhay na walang hanggan nagmumula sa Panginoong Hesus at na-enjoy natin yung promises, no? Kung gaano kamahal no, ng Diyos yung tao, dapat ganun din tayo. Kasi ang sabi rito sa verse 7, dahil sa biyaya ng Diyos, maging tagapangaral ako ng magandang balitang ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. So, ito yung deklarasyon no, ni Apostol Pablo. Kung sa kanyang saganang sarili ay wala po siyang magagawa, no? But sa biyaya no, at habag ng Panginoong Hesus, nagagawa niya no, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. At ang sabi niya rin dito sa verse 7, kahit ako ang pinakahamak sa lahat ng mga mananampalataya. No, matindi yung deklarasyon ni Apostol Pablo. Kumbaga kung atin pong ikukuhan ko, kahit ako yung pinakasimple, no, na isang mananampalataya sa iglesia ay gagawin ko pa rin no, yung ipinagkaloob ng Lord sa akin na ibahagi yung mabuting balita doon sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Kasi tandaan po natin, ang plano ng Diyos ay hindi lang plano para sa atin, kundi ang plano ng Diyos ay plano talaga ng Diyos na ang tao ay maligtas. At paano mangyayari yan? Mangyayari yan no, sa pamamagitan ng ating buhay na i-share din natin sa kanila yung plano ng Diyos na kung saan natanggap din natin na nagmumula sa Panginoon. Kagaya po ni Apostol Pablo. Talaga si Apostol Pablo ay mightily and effectively talagang ginamit siya ng Lord. Kaya nakarating din sa atin. No? Yung sabi ditong promises na kung saan, sabi ni Pastor Claro kanina, ito yung mystery na kung saan pag hindi natin ito